Paano magsimula sa beekeeping? Yan ang tanong na ating sasagutin sa episode na ito. Kasama natin ngayon ang isang eksperto sa pag-aalaga ng mga native na bubuyog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay narito kay Pastor Mel, isang kaibigan natin na ekspertong beekeeper na malawak ang kaalaman pagdating sa pag-aalaga ng bubuyog. Pastor Mel, pwede mo bang ipakilala ang iyong sarili? Yan, siya nga po pala. Magandang umaga po sa lahat ng viewers ni Sir Sam. Ako nga po pala si Camilo de Guzman, na mas kilala po bilang si Pastor Mel, na taga rito po sa Concepcion, Banao, Sariaya, Quezon. At isa po akong beekeeper. Pastor Mel, ako'y nagsadya sa iyo ngayong araw na ito dahil meron akong mga gustong malaman na ito ay katanungan din ng marami nating mga kababayan. Ang una ay paano ba maging beekeeper? Dahil meron tayong mga kababayan na kagaya ng mga OFW na gustong magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Meron tayong about to retire, kagaya ko, na gustong merong pagkalibangan, pagkakitaan pagdating ng panahon. Ay di sa isang baguhan o sa isang wala pang kaalaman, paano magsisimula? At kung kakaunti pa ang kaalaman, ay anong dapat na ihanda para maging isang beekeeper? So, una po sa lahat ay alamin natin ang rason bakit natin kinakailangan pasukin ang pag-aalaga ng bubuyog. Purpose. Yung purpose, napakahalaga po noon yung ating purpose. Bakit natin kinakailangan alagaan ang bubuyog? Bukod sa self benefits, ay dapat alamin natin ano ang maitutulong nito sa kalikasan. Napakahalaga po noon. Kapag nalaman natin yun, saka lang papasok doon sa puso natin kung paano tayo mag-aalaga at paano ito pasimulan. Yun. Una, siyempre kilalanin mo yung bubuyog. Mahirap kang mag-alaga ang aalagaan mo ay halimbawa ay katulad ng dorsata. Hindi yun naaalagaan. Ang naaalagaan lang po dito sa atin sa Pilipinas ay itong stingless bees, mugu-mugo at saka itong apis cerana. At may ilan pong millepera, pero dito po tayo sa native magpo-focus. At doon po kayo eksperto sa mga native na mga bubuyog. Sa madaling salita po, yung ibig nyo sabihin ay dapat ay kilalanin natin, alamin ang likas ng mga bubuyog. Yun Ano-ano ba ang uri nila? Una yan. Ay di parang ang tinutukoy nyo ay basic training. Ano po? Opo, yan. Pagdating po sa basic training, ay meron po naman tayo dyan. Ilalagay natin ang link sa ating description box at pwedeng tingnan ang ating mga manonood. Meron po tayong mga eksperto na naimbitahan pagdating sa sa basic training. Ayan. Ay di ang una po ay purpose, ang pangalawa ay kilalanin ang mga bubuyog at ang iba't ibang uri nila. Yun. At mula doon ay pwedeng mamili ng alagaan. Ano po? Alagaan. Pwede namang pag-aralan kung paano alagaan ang mga ito. Yan. Yan ang doon. Sharing ko lang po Ako po talaga, ang aking pinili is stingless bee. Gawa ng walang sting. Opo, at saka mas madali talaga. Oho. Kahit ako po ay nadadalian sa stingless bee. Kaysa Kaya lang po, ay kailangan kong pag-aralan ang sirana. Dahil yung mga box ko na nilinis, inilagay ko lang doon sa isang tabi, ay tinirhan ng sirana. Last year, isang colony ng sirana ang dumating. Hindi ako marunong, kaya umalis uli. Tapos nitong last year, 3 ang dumating sa akin. Kaya kahit hindi ko siya gustong alagaan at hindi ako talaga marunong noon, kailangan ko siyang aralin. Yung tawag po doon dito sa amin ay trap box. Ako po may mga box na hindi ko inaalis sa kanyang posisyon na walang laman. At yun po ay karaniwan na kanilang tinitirhan. Ay di kailangan po ang purpose, kilalanin ang mga bubuyog. Ano po kaya ang kailangan para makapagsimula ng pag-aalaga ng bubuyog?
Siyempre, unang ihahanda natin diyan ay tools. Yan po yung pinakamahalaga, yung gamit tulad nga po ng isot, Mhm. mga hide tools, yan. Higit sa lahat, dapat marunong din tayong maggawa ng box. Yan. At yun, kung nasa bukid ka, dapat marunong ka mag-hunt. At kung wala naman, pwede ka magsimula at yun nga, magpa-mentor ka sa nakakaintindi. Yan po, yung napakahalaga po kasi ng mentoring. Ano mang ano natin, kinakailangan ay pag-aralan. Yan. Yan po yung unang ihanda natin ang ating mga gamit. Tools muna. Sa makatuwid po ay basic training Opo, para makilala natin ang Oo. iba't ibang uri ng Opo, bubuyog. doon. Mula doon ay makakapamili tayo Apat ng ng aalagaan. aalagaan, depende sa ating kagustuhan. Kagustuhan. Pagkatapos ay may magme-mentor. Yan, yun po yung mahalaga. Mhm. Tayo naman po pagdating sa mentor, marami po tayong mapapagtanungan sa group na hindi na kinakailangan nating magbayad. Mhm. Ako po ay maraming mga naturuan na nakikinabang sa panahon ngayon. Ang iba nga ay naging vlogger, ginamit nila sa pag-vlog yung inaano nila. At ako po ay natutuwa na yun po yung, sabi ko nga, yun po yung magandang legacy na aking iiwanan. Mhm. Nabanggit nyo kanina ang tools. Saan po pwedeng makakuha ng mga tools sa mga bago nagsisimula? Ako po ay umu-order lang karaniwan sa Shopee. Online Online lamang naman po. pala ay Opo. available. Makakakita- Ang Bisut ay available online. Sa Bisut po ay nire-recommend ko po si Sir Louie Muruta. Mhm. Yan, doon po ako kumukuha ng Bisut. Online din po ba 'yon? Opo, siya po ay sa group po, kilala po siya. Saka pwede po akong kontakin pagdating doon. Yun namang mga ibang mga gamit, madami po tayong makukuha basta i-search lang po natin ang hide tools ng bis at lalabas na po yun. So, kailangan po natin na may purpose, kailangan natin na may basic training, kailangan natin ng mga hive tools, kailangan natin ng mentor, Yan. at kailangan din nating, nabanggit nyo kanina, na sumali sa mga beekeeping groups. Yan, organization. Dahil pwede tayong makakuha ng kaalaman mula sa mga members ng mga beekeeping groups. Opo. Ano pa po kaya ang kailangan para maging isang beekeeper? Yun na po kaya yon? Siyempre, kinakailangan po natin yan. Sabi nga, kapag may puhunan, mayroon mamumuhunan. siyempre, hindi naman natin pwedeng hingin yan kay Sir Louie yung miso. aha. Hindi natin pwedeng hingin yan sa, kinakailangan meron kang puhunan. At paano magiging maliit lang yung puhunan? Yun, kinakailangan niya, una matuto kang gumawa. Matuto kang gumawa ng box. Yun, yung mga tools talaga, hindi mo naman magagawa yun eh. Liban na nga lang sa box. Dahil kung ang box ay bibilhin mo pa, ay malalaki yung kapital mo. Pwede ka magsimula sa maliit na kapital sa sarili mong pamamaraan. Halimbawa, kagaya ng Apisirana, pwede kang magsimula sa isa niya kahit sa inyo lang, kahit di ka bumili. Yan. At yun naman ang kinakailangan bago ka mag-start ay experience muna. Kahit may mentor ka na, kinakailangan, iba pa yung naranasan mo eh. Ako po, wala akong mentor, wala akong experience lang talaga. Nakita ko lang, nagtanong lang ako. Yun. Sa puntong ito, pwede po ba ninyong ikwento sa amin paano kayo nagsimula? Yan. At paano nyo pinalago ang inyong mga alagang bubuyog? Ako po ay nagsimula niyan. Dati nga po ay nung una ang mga bees ay sinisira lang namin halos. Kinukuha namin ng bees, tapos kinakain yung honey, tapos ginugula yung brood. Nagsimula ako doon na kilala ko talaga yung mga bees. Pagkatapos noon, naging gumagawa ako ng fake honey at nagbenta po ako ng fake honey. Nung ako po ay makakilala sa Panginoon, nagkaroon ako ng konsensya. Mali ang aking ginagawa. Kaya sa biyaya rin po naman ng Diyos, nakakita ako ng mga nag-aalaga ng Apisirana
At doon po ako nagtanong paano ito alagaan, ano ang mga benefits dito, at naging interesado po ako. Kaya noong bali, ang edad ko noon ay 22 years old, nagsimula po ako sa isa, dalawa, ganyan. Kasi nung una po, nagpadami kami, dalawa kami nung aking kumpare. Kami ay nagsimula sa nakapag-tig 25 bucks. Pero yun po lahat ay was out ng bagyo. Ubus po lahat yun. At doon, dahil nga pamilyado, hindi ko na kinaya, kundi isa na lang, isa, dalawa. At nag-full time po ako noon, nung ako ay nasa 50 years na. Yan po, ang ano doon. Narasan ko, bakit ako dati isang beekeeper. Talagang naging interesado po ako talaga dahil una, pakinabang din naman. Pakinabang din. Dahil kinakailangan siyempre bilang tao maging lumagay tayo sa realidad ng buhay. Hindi may tatangging kailangan din natin ng pera. Ayan. Yun po yung nagtulak sa akin para mag-alaga ng bees. Ay para nga po magkaroon tayo ng totoong honey. Abangan ang part 2 ng episode na ito. See you next time!